isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Saban mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, siya nga pala, mga DDS, diba 20 days to go na lang bago mag-start yung hearing ni Digong doon sa ICC sa kanyang kaso na crimes against humanities, diba 20 days to go na lang, kaya nga panik na panik kayo ngayon eh. Nagpanic mode sila mga kababayan. Nakita ko nga sa kanilang mga Facebook accounts, busy talaga eh. Halos araw-araw silang nagrarally mga kababayan. Doon po sa labas ng ICC, diba tinatawag nila na Duterte Street mga kababayan, nandun na po, may nakita nga ako na merong parang tent makabayan, parang hindi na yata nag-uwian eh. 'Di ba? May trabaho ba itong magunggong na to? So sila po ay nagpanic mode makabayan. Eh syempre, dalawa lang 'yan. Either si Digong na makakalaya or either si Digong makukulong ng 30 years mga DDS. 'Di ba? Nakakatawa talaga eh. Parang walang trabaho makabayan. 'Di ba? Ano bang ginagawa nila lagi diyan sa labas makabayan or doon po sa Netherlands? 'Di ba? Hindi sila nagtatrabaho, puro lang rally talaga eh. At saka alam niyo mga kababayan ko, meron kasing balita, breaking news. Ito po ay nagbibigay po ng sakit ng ulo sa mga DDS. Bakit siya, Ivan? Kasi nga ang pamilya Duterte pinagbawalan na ho sa detention center mga kababayan. Yes, you heard it right. Pinagbawalan na ho ng taga-detention center. At isa yan sa ating pag-uusapan mamaya mga kababayan. O diba, DDS? Hey, nakarma na yata eh. So anyways, isa rin po sa highlight natin sa ating topics ngayong araw mga kababayan ko, itong very viral. Ano yun si Ivan? Diba, sikat na sikat ngayon si Heart Evangelista mga kababayan? Kasi nga, meron kasing balita-balita na isa siya sa iimbestigahan dito mga kababayan. Kasi nga diba lately, itong si Heart Evangelista, grabe talaga mag-flex ng kanyang gamit dyan sa kanyang social media accounts mga kababayan eh. Diba grabe talaga mag-flex, mamahalin ho ng kagamitan. For example, dito po sa ginagawa po ng mga Nepo babies, the same rin po sa ginawa ni Heart Evangelista mga kababayan. So kung meron mang Nepo babies, meron rin pong Nepo wife mga kababayan. O diba, bagong word, Nepo wife. Nepo babies, meron pong Nepo wife. Kasi nga si Heart Evangelista mga kababayan ko, nasilip kasi. Diba mahilig talaga po mag-post si Heart ng mga mamahalin po na gamit. Either sinusuot niya, or yung earrings, or yung mga gamit niya, either bag or ano man yan. Diba mamahalin mga kababayan? After po na nagkasila na ni Chis Escudero mga kababayan ko, itong si Heart Evangelista, diba grabe talaga yung gamit niya, maluho talaga eh. Kaya nga binansagan ngayon itong si Heart Evangelista na Nepo wife mga kababayan. At isa siya dito na planong iimbestigahan or baka inimbestigahan na talaga eh, or baka ang taga BIR sinilip na itong si Heart Evangelista mga kababayan. So dahil kasi dito siya po ay nadamay, diba dito po sa issue po ni Senator Chis Escudero mga kababayan, kasi nga nagsalita na po kahapon yung sinasabi niya na kaibigan niya, contractor, nabigay na sa kanya ng campaign donations mga kababayan ko na worth 30 million pesos mga kababayan. Diba inamin na ho yan kahapon mismo doon sa hearing sa Kongreso. The same na hearing na flood control project scam na kung saan napaamin mga kababayan na yung sinasabi po ni Chis Escudero na kanyang kaibigan na nabigay sa kanya ng campaign donations, umamin. Ang ibig sabihin, totoo yun mga kababayan ko. Diba? Sino bang gonggong, sino bang tanga na magbibigay ng 30 million pesos doon sa isang politiko mga kababayan ko na walang kapalit? Correct mo wrong? Diba? Very impossible. Meron talaga po yang kapalit mga kababayan or baka magiging times 10 pa yan eh. 30 million bibigay mo, tas walang kapalit? Meron ho yan. Hindi naman yan tanga ang kontraktor mga kababayan. Baka kasi ang balik niyan or ang kapalit niyan times 5, times 10, kasi nga dyan po niyan ipapadaan mga kababayan sa mga proyekto. 'Di ba? Kaya nga maraming mga kontraktor ngayon na
parang nagiging habit ang nila mga kababayan na magbibigay po ng mga campaign donations, padulas, SOP, di ba, for the boys. Mahilig sila niyan mga kababayan kasi nga siyempre para merong balik. Pampadulas kasi yan eh. Kaya nga very impossible at talagang sino ba yung ditong tanga na kontraktor na bibigay po ng ganun kalaking halaga na walang kapalit mga kababayan. Meron talaga yan. Kaya siguro, isa ito sa nasilip ng taga-BIR at ng mamamayang Pilipino kung bakit palaging neflex ng mamahaling gamit itong si Heart Evangelista mga kababayan. Di ba? Kawawa talaga tayo eh. Kasi nga tayo po trabaho araw-araw mga kababayan ko para meron tayong ipangtustos dito sa luho ng mga politiko, mga anak ng mga politiko, at asawa ng mga politiko para meron silang pambili ng mga mamahaling gamit at para meron silang pambayad sa kanilang pag-travel-travel sa ibang lugar mga kababayan. O diba? Kawawa talaga tayo eh. So ito po ating ebidensya mga kababayan ko na kung saan na inamin na po ng kontraktor na siya ay nabigay ng campaign donations na 30 million pesos doon kay Chis Escudero. For more details, let's watch this. In the last elections, last two cycles of elections, 2022 and 2025, kayo po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon? 2022, Your Honor? Yes. Yes po, Your Honor. Kanino po yon? Kay Senator Chis po. Senator Chis Escudero. Yes po. Aside from Senator Escudero, may I know if there have been other candidates for either national or local positions that you gave donations to? Wala na po, Your Honor. And more or less, magkano po daw ang inyong na-donate sa kampanya ni Senator Chis? 30 million po, Your Honor. 30 million pesos, yes. This was during the time that you already had government projects. That's right. Ano po? Sorry, Your Honor. Noong panahon na yun ay kayo ay meron ng mga proyekto o kontrata sa gobyerno. Yes po, since 2009 po. Thank you. O, diba, kumpirmado mga DDS na bigay ng 30 million pesos itong kontraktor na to doon kay Chis Escudero. Okay, so babalikan lang po natin itong si Heart Evangelista mga kababayan. Kasi mamaya, pag-usapan rin po natin, syempre si Sara Duterte at lalong-lalo na ang kanyang kaibigan ni si Amy Marcos mga kababayan. Pag-usapan natin itong si Amy. So, but before that, siya nga pala, i-greet mo natin, syempre, ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre, hindi natin kakalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, pasalamatan rin po natin ang mga viewers na nag-like and also nag-shares ng ating mga vlogs mga kababayan. So, thank you so much at God bless po sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, pag-usapan muna natin itong si Amy Marcos. Kasi nga 'di ba, plano niyang haharangin itong si Remulla makabahan ko. Kasi nga 'di ba si Remulla, kasama siya doon sa shortlist na nandun po nag-a-apply ng ombudsman makabayan. 'Di ba meron siya sinabi itong si Amy Marcos na kanyang pipigilan kasi daw ang pag-apply ni Remulla diyan sa ombudsman makabayan ko at baka siya po ang magiging ombudsman, siya daw dito ang magpapakulong kay Sara Duterte. At pati rin daw, siguro si Amy Marcos ay kanyang ipapakulong mga kababayan. Di ba yan po ang palusot ni Amy Marcos? So ito daw pagpatalaga or planong iita talaga itong si Remulla dyan sa ombudsman, magiging nightmare daw ito dito kay Sara at saka kay Amy Marcos, pati po sa kanilang mga kalyado mga kababayan. Magiging nightmare nila itong si Remulla. Well, maganda yan. Sana mangyayari mga kababayan. Diba? So anyways, ipaparinig ko muna sa inyo. Ito sinabi ni Amy Marcos and after that, re-reactionan natin mga kababayan. Pipitikin natin si tinga itong si Amy Marcos. Napakasimple ng mga pangyayari dyan, nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI, mga PI nila. Hindi rin sila umubra sa impeachment.
Kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027 at hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Tinutukan ko ang Plan A nila na People's Initiative Chacha. Binuking ko ang Plan B, yung impeachment, para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa Plan C na po tayo, sa ombudsman naman. Noon pa'y nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa ombudsman. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo O, di ba? Tarantado makabayan. Itong si Manang Gunggong talaga eh. Ang pinag-iusapan ngayon ng taong bayan na mamayang Pilipino, lahat ng mga gobyerno, lahat ng mga kabinete ni PBBM, di ba? Ang pinag-uusapan ngayon ay ang flood control project scam. Ang pinag-uusapan ngayon kung paano masusolusyonan itong pangungurap ng mga korap na mga politiko, mga tiwali ng mga government officials, kung paano sila maipapakulong makabayan at saka pagbabayarin ng taong bayan. Yan po ang tinutukan ngayon ng taong bayan. Pero itong si Amy Marcos makabayan, nakafocus talaga sa mga Duterte. Diba? Nakafocus sa dito kung paano niya mapoprotektahan itong si Sara Duterte at sa ang kanyang kalyado na mga Duterte makabayan. Di ba? Gunggong talaga yan. Sarap pitikin makabayan. Walang kwenta, no? Walang kwenta. Bakit? Bakit naman nila or bakit naman niya pipigilan itong si Boying Rimulya makabayan ko kung siya ay qualified? Kung siya ay qualified bilang isang ombudsman, bakit naman nila harangin? Bakit naman sila matatakot makabayan? Meron ba silang ikakatakot dito kay Boying Rimulya? Meron ba, Amy Marcos? Hey! Diba? Nagpanik ka na kasi kasama siya sa listahan makabayan. And I've heard, mataas po na porsyento na siya ang kukunin ni PBM. Itong si Boying Rimulya makabayan. At saka alam nyo ba, nakasama doon sa listahan makabayan ko, doon po sa listahan na nag-apply para po sa posisyon ng ombudsman makabayan ko, ay kasama niya doon. Out of 17, di ba, nandun po si Boying Rimulya. Nandun po itong si Attorney Melvin Matibag makabayan. Naalala ba natin si Melvin Matibag? Siya yung dating Secretary General ng Padapa Laban makabayan. Di ba siya po ay umalis po sa Padapa Laban kasi nga sila po ay nagkakaproblema makabayan. At ito rin si Attorney Melvin Matibag, siya rin po ang nag-file ng disbarment case dito kay Harry Roque makabayan. Di ba? So nandyan po sa listahan itong si Melvin Matibag. Pero pakakatiwalaan ba natin? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya sa Ivan. Ito po ating question. Pagkakatiwalaan ba natin si Atty. Melvin Matibag kung sakaling siya ay kukunin bilang ombudsman makabayan? Di ba parang parang hindi clear eh. Parang nakaduda talaga eh. So anyways, dito no sa sinabi ni Amy Marcos, walang kwenta talaga eh. Sana ang iniisip na lang ni Amy Marcos kung paano siya makakatulong dito sa issue ng flood control projects makabayan. Buti na lang, siya rin po ay sinantako, siya rin po ay binanatan ni Attorney Claire Castro makabayan. Binanatan, dinurog talaga. For more details, let's watch this. Ma'am, may sinabi po si Senator Amy na haharangin niya sakaling ma-appoint si Secretary Rimulya bilang ombudsman dahil parte daw ito ng plano para ipakulong si VP Sara bago mag-2028 election. Ano pong reaksyon ng palasyo? Sa statement po ni Senator Amy, mas marami po sigurong katanungan na maibibigay dito. Unang-una, ano po ba yung nais niya ipahiwatig? Pagbibigay ng hustisya sa bayan o pagpoprotekta sa kaibigan? Ang nais niya po bang maging ombudsman ay hindi man lang kakantiin o sasampahan ng kaso kung mayroong dapat na sampahan? Ang mga Duterte, ang mga kaibigan ng mga Duterte, allies ng mga Duterte. Hindi pa po ba na mas nararapat po na maging independent ang magiging ombudsman dahil independent constitutional body naman ito at kinakailangan na magsampa ng kaso kung nararapat.
At hindi po dapat katakutan kung wala naman magiging talagang kasalanan ng mga Duterte na siyang kinatatakutan niya. Hindi naman po ibig sabihin nito ay hindi dapat sila sampahan ng kaso dahil kaya naman nila ipagtanggol ang kanilang mga sarili. So ano po ba ang hinaharang dito ni Senator Amy? Ang mga maitatalagang ombudsman na dapat ay hindi kantiin ang mga kaibigan? At isa pa pong tanong, saan po kaya nabili o ano kaya manufacturer yung parang bolang kristal ni Senator Amy? Dahil siguro mas magandang ma-recalibrate ito para hindi lang bali-balita ang nasasagap ni Senator Amy, kundi mga kwento na mayroong ebidensya. So ma'am, ano po yung non-negotiable qualities that the President is looking for sa kapalit ni retired Ombudsman Martires? Ang gusto po ng Pangulo, of course, dapat ay may integridad, hindi nadidiktahan, at walang kinakampihan. At ang patungkol po sa liability na tinatanong po ni Ms. Eden, ano po bang liability ang naiisip po ninyo? Binabanggit po kasi na since ang Pangulo ay alam din po niya yung budget, parang ano po ba yung kanyang pananagutan din bilang Pangulo po ng ating bansa. At mukhang hindi agad nalaman. Ano po kasi itong 3 years lang na ito, nabanggit ng Pangulo itong mga contractors, ibinunyag niya yung 15, tapos nag-inspect po siya, nakita na may mga ghost projects dito sa mga flood control po na ito sa buong 3 taon ng kanyang panunungkulan po. Tandaan po natin, mismo ang Pangulong Marcos Jr. ang nagpapaimbestiga. Dahil nalaman po niya kung ano ang nangyayari at siya po ang bumisita mismo. Wala pa pong Pangulo sa history na gumawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Kahit natamaan ang kanyang administrasyon, matapang ang Pangulong Marcos Jr. na ito ay paimbestigahan. At dahil sa pag-iimbestiga na ito, naisiwalat din at napatunayan ni Secretary Bato de la Rosa na ang mga diskaya ay 2016 pa pala na mamayagpag para sa flood control projects na sila mismo ay nasasabing sangkot sa ghost flood control projects. At yung nirereklamo ni Mayor Magalong na rock netting ay 2018 pa pala ito proyekto. At yung nireklamo kay Pangulo na binisita sa Bulacan ay 2021 pa pala ito nagawa. So dahil sa malawakang pag-iimbestiga na ito, marami po talaga tayong malalaman at yan po ang gusto ng Pangulo para ipaalam sa bayan ano ba ang nangyayari, ano ang sitwasyon at kailangan mapanagot ang dapat na managot. Kunin ko na rin po ang reaksyon ng Palasyo tungkol sa sinabi ni VP Sara. Hindi ho kumbinsido ang Vice President sa isinasagawang investigasyon ito ng Pangulo. And if I may quote, kung seryoso lang talaga ang Presidente, tapos na yan sa isang araw lang. Matuturo niya lahat na may kagagawa ng corruption sa budget. Pero well, as you can see, parang nanonood tayo ng sarswela. Okay, isang araw lang matatapos ng investigasyon? That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon ala tokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process, nirerespeto ng Pangulo ang human rights. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. This is November 2020 inilabas. Pero may nasibakbang secretary ng DPWH sa panahon niya. So, muli, ang pag-iimbestigang ito,
Para sa taong bayan, hindi para sa pamumulitika. Ginagawa to ng Pangulo kahit tatamaan ang kanyang administrasyon. Wala talagang masisibak na DPWH Secretary at saka District Engineer sa panahon ni Digong. Bakit? Kasi ang kalyado nila ng makabayan, di ba? Binibaby nila ang mga kontraktor. Tapos sinasabi ng mga DDS na sa panahon daw ni PBBM na mayagpag itong Diskaya Makabayan. Di ba? Panahon ba yan ni PBBM? Panahon ba yan ng Marcos? Di ba? Sino ang mukha o kanino mukha nandyan sa likuran Makabayan? Di ba kay Digong? Tapos sinasabi pa ng mga Diskaya na wala na silang kakilala sa DPWH Makabayan. Nagsinungaling. Hey, 'di ba? Dito pala sa picture na 'to, talagang mabubuking or mabukog itong mga DDS Makabayan. 'Di ba? So ngayon Makabayan ko, mabalikan po natin itong si Sara. Kasi nga 'di ba, naninira na naman po dito sa ginagawang investigation ni PBBM dito sa flood control projects Makabayan. Kasi alam niya. Alam kasi ng mga pamilya Duterte at ng mga DDS supporters na mas tataas ang rating ni PBBM dahil dito sa isinagawang malawakang investigation sa flood control projects sa Makabayan. Aasahan niya natin. Bakit si Ivan? Kasi naobserbahan ko na maraming mga Pilipino ngayon, kahit sa ginagawa nila ng mga survey ng mga kakilala natin ng mga vlogger Makabayan, positive ang impact dito sa mga sinasabi ng ating mga kababayan. Ang ganda po na kalang mga sinasabi mga kababayan. Diba? Totoo po sinabi ni Atty. Claire na si PBBM lang talaga ang nakagawa dito na nagkaroon ng malawakang investigation sa flood control projects issue makabayan. Kasi ang ginagawa lang naman ni Digong sa kanyang panahon makabayan ko ay puro lang daldal. Puro lang ngaw-ngaw, parang aso makabayan. Diba? Puro lang pagmumura, pananakot, pero hindi niya kayang pitikin ang tenga ng kanyang mga kalyado makabayan. Lalo na ang kanyang mga baby na mga kontraktor. Hindi niya kayang kakasuhan makabayan or hindi niya kayang patatasikin sa pesto. Bakit? Kasi nabibigay sa kanya ng resources na bilyon-bilyong halaga. Diba? So, ibahin natin ang Marcos. Ibahin natin si PBBM. Siya lang ang nakagawa niyan makabayan. Diba? So, good job talaga kay PBBM. At hansalot yan galing kay Sir Ivan. Diba? Pati nga yung mga dilawan, mga pinklawan, talagang bumili dito sa ginawa ni PBBM. So, ayun makabayan ko. Siya nga pala, before tayo magpatuloy sa ating mga talakayan, i-shout muna natin. Nandyan po ang ating top 5 commenters. Ang mga viewers natin na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section ay i-shoutout natin at saka i-acknowledge natin. Nandyan ang unang listahan, si Uzay Neti, mayroon siyang 20 na mga comments. Nandyan rin si Alicia, mayroon siyang 20 na mga comments. Sampagita, mayroon siyang 18 na mga comments. Nandyan rin si Sandra Maranon, mayroon siyang 30 na mga comments. And Tiz Faraon, mayroon siyang 12, lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Direk Erwina Argilles, Michael Vinas, Jocelyn Flores, Maria Marlene Embido Bautista. Nandyan rin si Treneng Lozano, Jelen Quezon, Amy Mapalad, Mercurio Grifaldio, hi to Lay Irabon. Nandyan rin si Tarhata Pagaryungan from Marawi City. I-shoutout natin, walang pangalan. Ang viewer natin na walang pangalan na nandyan sa Hong Kong. I-shoutout natin si Ferdinand Maynes, Estila Tangliben, hi to Gina G, Wing Morales, and hi to Ray Martinez. Okay. So mga kababayan ko, tungkol dito kay Sara Duterte at saka ng kanyang pamilya, sila na po ay pinagbawalan ng taga-detention center ng ICC Makabayan na maglabas ng mga information kung ano ang nakikita nila doon sa loob ng ICC Makabayan. So ito po yung breaking news. According to sa post ng Manila Bulletin, the International Criminal Court or ICC Detention Unit has barred the visitors of former President Rodrigo Duterte from providing the public updates about the situation inside the facility. O, di ba nakarma na? Kasi nga madaldal sila makahaban eh. Di ba every time po na meron silang interview dyan sa labas ng ICC kapag dinudumog sila ng mga vlogger, di ba lagi po silang nasasalita kung ano na ang sitwasyon ni Digong, ano na ang kanyang health status, ano na nangyari doon sa loob, or ano ang kanilang plano makahaban ko. Di ba yan po lagi lang pinag-uusapan dyan sa labas po ng ICC. Siyempre, ang taga-ICC, meron silang translator.
Alam na alam nila kung sino dito yung nagpo-post sa mga interviews ng pamilya Duterte makabayan. And after that, meron sila tatawagin po na translator or either Pilipino makabayan ko na i-translate kung ano ang pinag-uusapan nila dyan ng pamilya Duterte sa labas ng ICC makabayan. At kapag yan po ay na-translate na ng Pilipino or sino man yon na marunong ng Filipino language makabayan ko, so, dyan pag-uusapan nila kung pwede ba yan or hindi makabayan. So ngayon, nag-decide na po yung taga-ICC na sila ay pinagbabawalan na maglabas ng mga information sa public kung ano ng situation sa loob ng ICC Detention Center makabayan. O, diba? So ngayon, mas lalong malulungkot, mas lalong magpanik itong mga DDS. Kasi nga, diba, every time po na merong lalabas galing sa loob ng ICC makabayan ko, diba, ang unang-una lang itatanong sa pamilya Duterte, kumusta si Digong? 'Di ba? Kumusta ang health? Nakaligo ba? O meron bang chick sa loob? 'Di ba? Ang tinatanong nila, kumusta si Digong? Ay syempre, ang sasabihin kagad po ng mga ng pamilya Duterte ay yung medyo makaka-cause ng lonely doon sa kanilang supporter makabayan. Kasi kapag cause ng lonely or loneliness doon sa kanilang mga supporter, mag-iingay kagad yan sa kanilang Facebook accounts makabayan, 'di ba? Kaya nga para palaging negative ang kanilang sasabihin kasi nga para matrigger ang kanilang mga followers ni Digong. Yan po ang kanilang estilo makabayan na kahit iba ang totoong nangyari doon sa loob ng ICC makabayan, na kahit maganda ang sitwasyon ni Digong doon sa loob ng ICC, kasi nga siyempre siya po'y kumpleto doon sa mga professionals like doctors o anuman na mga pang-health health advocates makabayan na mga kasama ni Digong doon sa loob ng ICC. Siyempre, gin-providean yan si Digong ng taga-ICC. So, asahan natin si Digong ay healthy sa loob ng ICC makabayan. At kapag pagdating na sa labas ng pamilya Duterte, iibahin nila yung makabayan. Kaya nga magagalit itong mga DDS supporter kasi yan pong estilo ng mga DDS. Gagalitin nila ang kanilang mga supporter makabayan. Pati nga itong si Harry Roque, 'di ba? Magdadaldal kaagad, 'di ba? Gagalit na galitan kaagad na dapat na daw matanggal si peso si PBBM kasi daw grabe na yung corruption nangyari sa gobyerno ng PBBM. Nakita na nila dito yung flood control project scam nangyari sa Pilipinas na hindi daw napipigilan or hindi daw napigilan ng Marcos administration. So dapat na daw magbitiw sa pesto itong si PBBM. 'Di ba? Pinupoint out nila kaagad si PBBM, ginigiit niya na ang may kasalanan dito itong si PBBM. Dito daw sa nangyayari sa flood control project sa scam makabayan dahil daw yan ni PBBM. Kaya nawagan itong si Roque ng kanyang mga gonggong, mga tanga, mga bubo na mga supporters na daw makaklasa na, susugurin yung palasyo at tatagalin daw sa pesto itong si PBBM. Kasi ipinakita niya, 'di ba? Gusto niyang gayahin yung nangyari doon sa Indonesia makabayan ko. 'Di ba nakagulo doon sa Indonesia? Kasi nga sinugod na mga residente ng Indonesia yung mga tiwali, mga kurap na mga official makabayan. Sinugod sa kanilang bahay o sinugod doon sa loob ng mismong government office makabayan. Gusto ni Harry Roque na yun daw ang gagawin ng mamayang Pilipino na nandito sa Pilipinas makabayan. 'Di ba? Gunggong talaga eh. Harry Roque, hindi naman bobo at tanga ang mamayang Pilipino katulad ng mga nauto ninyo na mga supporter. Hindi bobo. 'Di ba? Kung matatanggal sa peso si PBBM bilang presidente, sino ang makakabenepisyo dito? 'Di ba ikaw? Kasi nga meron kang problema at meron kang kaso sa gobyerno natin. Ikaw yung unang-una dito makakabenepisyo. So hindi tanga at bobo ang mga mamayang Pilipino na nandito sa Pilipinas na ikaw ay susundin. Walang gagawa ng ganyan kasi si PBBM, ating presidente, siya ay matino na lider, siya ay matino na presidente makabayan. Diba? Ang sarap talaga pitikin to si Harry Roque, gonggong talaga yan eh. Butin lang nakarma ang pamilya Duterte. Pinagbawalan na ng taga-detention center ng ICC. O, diba? So anyways, kasama rin po natin. Nandyan si Elizabeth Baculcol. Hi to Felma Cabato. Hi to Ashin. Evelyn Garcia. Tony De Los Reyes. Kasama rin natin si Josephine Gallego.
I-shoutout natin si Lito Bungalan at sa Bungalan family na nandyan sa Barangay Kupang, Muntinlupa City, Manila. Hi to Ninita Umale, Consuelo Corpus, Norma Antido, Dema Walid, Marlene Gavilan. Nandyan rin si Accomplished Clever Angel. Hi to Nonoy Florenjes, Pamandawi City of Cebu, Jima Haika, Luisa Yamamoto. I-shoutout natin si Ferdy Santos from Zambales. Nandyan rin si Jocelyn Salcido at Salcido family from Negros Occidental. Hi to Belinda Dizon and hi to Aspernito. Mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Panahon ng dating Pangulong Duterte, mayroon din pong ghost project, substandard project at korupsyon sa Department of Public Works and Highway. Ito ay matapos pong aminin ni Sara Diskaya na mula noong 2016 na siya makapasok sa DPWS, dyan siya kumita at dyan nagsimula ang kanyang pagtatagumpay bilang kontraktor dahil nga po napasok nila ang mga kontratang ngayon ay pinagdududahan dahil sa ghost project at maraming iba pa. Yung pag-amin po ni Diskaya, ang ibig sabihin nito, na-discover lang sa ilalim ng Marcos administration ang grafting corruption sa flood control project, kaya tayo binabaha. Pero matagal lang nangyayari. Although ito'y nasabi ko na rin sa inyo na meron talagang korupsyon, dekada na. Kaya lang yung pag-amin ng kontraktor na simula nang siya makapasok sa makakuha ng mga proyekto sa DPWS ng panahon ng Duterte administration, kasi 2016 ang kanyang tinutukoy. Sino ang sekretary ng Public Works ng panahon yon? Mark Villar, under Duterte administration. Bakit wala silang investigasyon na ginawa? Tanong lang ito, kinonsinti ba nila o naging bahagi sila ng mga ghost project at substandard project? Kasi kung walang kalokohan ng mga nakaraang gobyerno, dapat wala tayong baha ngayon. Hindi ganun kalala. Ay kaya lumala ang baha kahit dito sa Metro Manila kasi dekada na merong ghost project. So huwag maglilinis-linisan ang mga nakaraang gobyerno. Meron din problema sa inyo. Panahon ni Gloria, panahon ni Erap, panahon ni Aquino, panahon ni Ramos, at panahon ni Duterte. Ngayon lang nalinis kasi pumalag at in-expose ni Pangulong Marcos. Yan ang totoo. Dapat si Senador Mark Villar iniimbestigahan din. Dito sa pag-aming ito ng kontraktor na nag-umpisa silang sumarap ang buhay at kumita, naging mayaman, bilyonaryo na sa kasalukuyan. Pagkalipas ng ilang taon pa lang. 6 na taon sa Duterte administration, 3 taon, 9 years. Kasi nung una daw, yung kailang mga kontrata ay sa local government lang. 2016, nagsimula sila nakapasok dyan sa national hanggang ngayon. So, 9 na taon. 3 taon sa Duterte administration o 6 na taon, 3 sa Marcos administration. Paano sila nakabili ng ganyang karaming sasakyan, ari-arian at bilyon ang kinita? So hindi lang ngayong gobyernong ito. Malinaw na malinaw yan kung inyong iintindihin ang mga paliwanag at sinasabi doon sa mga pag-amin. Okay? Any comment, reaction? Malaya po kayo. Samantala, Independent Commission na binuo ni Pangulong Marcos, tinuturing ko sa akin pong opinion, interpretation, na ito isang sampal sa mga politiko sa Senado at Kongreso. Kasi kaya nga Independent Commission, ito ay sa Office of the President. Independent, walang kikilingan, walang puproteksyonan. Sa Senado at Kongreso, may anong asahan natin? Mga kasamahan nila ang iimbestigahan nila. Kaya nga ayaw ni Congressman Sandro Marcos na mag-imbestiga ang Kongreso kasi sila yon. Sa Senado naman, tumanggap na sila ng mga donasyon pero ang Blue Ribbon Committee nag-iimbestiga. So anong ginawa ng Pangulo? Ang Pangulo ay dating congressman, dating senador, alam niya ang nangyayari at kapangyarihan ng ating mga legislator, pero nagbuo ng Independent Commission ang Office of the President. Pero ganun pa man, nagpapasalamat tayo at dahil tayo ay pinakinggan, isa ako sa maraming topic ng ginawa na hinihiling ko kay Pangulong Marcos
na umaksyon at pangunahan niya itong investigasyon. At dahil dyan, nagtayo na siya ng Independent Commission, Office of the President. Ilalagay niya yung magagaling na abogado, mga retired justices, ang ilalagay dyan ng Pangulo. Iyan ang aksyon ng ating Pangulo na legal at naaayon sa kanyang kapangyarihan. Salamat, Mr. President. Dinig mo ang aking panawagan madalas dito sa aking mga channel na pangunahan mo ang investigasyon at yung pagbubuo ng Independent Commission na merong authority na mag-file ng kaso, mag-identify. Magandang balita po ito. Salamat, Mr. President. Yung kasing in aid of legislation ng Kongreso at Senado, wala yon. Magtatakipan lang yan. Malabnaw at hilaw ang investigasyon nila. Yan ang aking opinyon. Sunod na pag-usapan natin. Mga senador at congressman nasabit sa insertion? Mabigat na kasalanan yan. At tumatanggap pa ng donasyon sa mga kontraktor. Doble-doble. Nagsingit ka ng pera para sa iyong proyekto. Tapos tumanggap ka ng donasyon sa mga kontraktor. Yung kontraktor na nagbigay ng donasyon, yan ang mananalo sa bidding. Yan ang makakakuha ng project. Kaya, doble-doble ang kasalanan at pagkakamali. Hindi trabaho ng politiko sa Senado at Kongreso na maging kontraktor. Conflict of interest yan. Hindi rin na trabaho ang gumawa ng project dahil sila ay gagawa lang ng batas. Pero ngayon, hindi lang sila mababatas. Yung iba nga ay kontraktor pa. Dami ang pangalang ginagamit. Tapos may donasyon. Na malinaw na pag may donasyon, na muhunan ng kontraktor, may kapalit na kontrata yan at hanap buhay pagkaho naging senador at congressman ang kailan tululungan tuwing eleksyon. Ganyang kagarapal. Ano ang kredibilidad ng mga nag-iimbestigang politiko? Kung kayo yung involved sa insertion, paniningit ng pera, kayo din ang tumatanggap ng donasyon, kasabwat kasapakat ang kontraktor, yari ang mamamayang Pilipino. Pinapalusutan tayo. Tapos pag nagsalita sila sa media, akala mo matitino, puro hugas kamay, puro di umano'y makabayan. Pero sa kabila ng lahat, yung pala ang kanilang koneksyon. Naggagamitan sila. Ginagamit nila ang kontraktor, nagpapagamit ang kontraktor, ginagamit ang mga district engineer, ang mga district engineer, kaya nalalagay sa DPWS, inirekomenda yan ng mga politiko. Maniwala kayo, hindi ko nila lahat. Maraming district engineer sa buong bansa ay napunta sa gobyerno dahil recommendation ng gobernador, ng mga politiko na kaibigan dahil merong sabwatan kung paano kumuha ng project at paano magkaroon ng pera galing sa pera ng mamamayang Pilipino. Yan po ang nangyari. Okay, so parang kilala kong makabahan ko kung sino yung pinatutukulan ni Mike Abe na nangmamalinis doon sa Senado. Sino si Ivan? Walang iba. Siyempre si Bongo, Joel Villanueva, at saka ito si Chase Escudero makabahan ko. Diba? Nagmamalinis lagi. Pag-aakala kasi nila, tanga ang mga Pilipino makabayan. Pag-aakala kasi na maggunggong na yon na hindi alam ng mga Pilipino na sila ay sangkot dito sa bilyon-bilyong halagang flood control projects ka makabayan. Diba? Kaya nga laging nagmamalinis kasi gusto lang gawing oto-oto at tanga ang mamayang Pilipino makabayan ko. Ang tanga lang naman dito at bobo at saka oto-oto yung kanilang mga followers makabayan, yung bumoto sa kanila. Diba? So anyways, dito na tayo sa Nepo Babies / kasama na rin po yung Nepo Wife makabayan. Alam niyo ba na meron na pong nagtatago, lumayas na, at saka according po dun sa nabasa ko sa comments makabayan ko, nandun na, sumibat na sa ibang lugar makabayan. Yes, meron na po. Pero dito muna tayo, ipapakita ko sa inyo kung pwede bang makakasuhan ang mga anak na mga kontraktor mahilig mag-flex ng kanilang kayamanan doon sa kanilang mga social media accounts makabayan na hindi siguro alam na mga Nepo babies na to at saka ng mga Nepo wife na to na ang kanilang yaman, ang kanilang kagamitan na kanilang ipan-flex or pinang-flex dyan sa kanilang social media accounts ay galing pala sa taxpayers money makabayan. Pakinggan natin itong sasabihin ng isang attorney. For more details, let's watch this.
Ang mga anak ba ng mga corrupt contractors na yumaman dahil sa mga ghost projects, pwede din ba silang makasuhan? Yes, yung mga Nepo babies and mga Disney princesses who are using taxpayers' money to fund their crazy rich lifestyle, they may be held criminally liable. First, for money laundering under RA 9160 with an imprisonment of up to 14 years. Kung ginamit nila ang perang galing sa nakaw or pangungurakot to buy their luxury bags, sports cars, houses, condos, and international travels, this may be considered as money laundering because number one, the dirty money comes from an unlawful activity like, for example, stealing from a flood control project. Number two, they converted, used, or disguised the money by depositing it in a bank account or buying properties, lands, and whatnot. Third, they know this money is ill-gotten. To prove na may knowledge ang isang Nepo baby na yung perang ini-enjoy niya is actually ill-gotten wealth, you can use as evidence yung very lavish lifestyle nila as posted on their social media accounts. Kung very clear naman sa lifestyle nila na hindi ito commensurate or hindi ito reasonable dun sa possible income ng isang contractor, then clearly this is unexplained wealth. Then the Nepo baby is completely aware that the money that they are enjoying comes from illegal sources. Hence, they may be guilty of money laundering. Second liability, tax evasion. Kung ang Nepo baby ay wala namang sariling income pero meron siyang all of a sudden mansyon or mga sports cars at hindi siya nagbabayad ng tamang buwis, then pasok ito sa tax evasion. Third, the Nepo baby may be criminally liable as an accessory for the crimes of bribery and graft and corruption. If guilty ang parents nila ng crimes na ito, then possibly madamay sila as accessories to the crime. This usually happens if yung kumpanya or mga assets and properties ay nakapangalan doon sa kanilang anak or sa Nepo baby. So, pwede pa ba nating mabawi ang perang kinurakot nila? Yes, pwede nating mabawi ang pera at ang mga ari-arian nila, including their luxury items, through asset freezing and forfeiture done by the Anti-Money Laundering Council. This is because the wealth that they are enjoying is ours, it's the taxpayers' money, it's the government's money. So those are the possible cases na pwedeng ikaso sa isang Nepo baby. How about you? Do you know of any other case that we can file against them? Comment below. This is Attorney Bernice Piñol Rodriguez. Remember, know your rights and do what's right. Okay, so ayan ha, klaro po yung explanation ni Attorney Makabayan na pwede humakasuhan itong mga Nepo babies. Not just Nepo babies, pati po yung Nepo wife Makabayan. Okay? So, naalala nyo ba? Itong listahan ng scholar ng bayan Makabayan. Di ba yung sikat-sikat po ng mga Nepo babies? Di ba? 8 sila lahat yung sumikat Makabayan. Yung mahilig mag-flex na mga kayamanan nila sa kanilang social media accounts. Nandun po, di ba? 8 sila lahat. Di ba? Ang sikat-sikat doon, sila si Jela Alonte, si Claudine Co, nandun po si Jamie Cruz, Inciso Sisters, Mia Fortes, Jasmine Chan, Jela Marasigan, at saka itong si Christine Lee Makabayan. So, yung 8 na yan, alam nyo ba na 6 dyan Makabayan ko, nagtanggal na po ng kanilang mga accounts. Dineactivate na po ang kanilang accounts Makabayan. At ang latest na nag-deactivate ng account, itong si Jamie Cruz Makabayan. O di ba takot na ngayon kasi alam nila na sila dito ay pwedeng makakasuhan Makabayan. Si Jamie Cruz, siya po ay anak ng isang contractor Makabayan. Anak siya ng nabamayari ng Santo Cristo Constructions and Trading Incorporated Makabayan. Malaki ho ang kanya nakuha na proyekto galing po sa DPWH or government projects na kakahalaga ng 3.5 billion pesos na flood control projects Makabayan. So anak po na may-ari ng Santo Cristo Construction and Trading Incorporated itong si Jamie Cruz Makabayan. Isang vlogger, ipinang-flex niya ang kayamanan ng kanyang pamilya. O di ba? Natakot na ngayon. At according po dun sa comment sa baba Makabayan ko, kasi nga nag-viral ngayon ito si Jamie Cruz, nandun na raw ito sa ibang bansa. Sumibat na Makabayan kasi alam niya, alam ng kanyang sarili na siya ay pwedeng habulin at siya po ay pwedeng kakasuhan Makabayan. So marami na pong natakot dito sa grupo ng mga scholar ng bayan. Out of 8 na mga yung listahan po sa scholar ng bayan Makabayan ko, 6 doon ang nag-deactivate na ng kanilang mga accounts, diba? So ngayon, ipapatuloy natin ang usapin tungkol sa mga Nepo babies at saka Nepo wife Makabayan ko kasi dito po ipapakita ko sa inyo na balita na pag-usapan dito itong si Heart Evangelista. For more details, let's watch this. When they see Nepo babies, itong mga Nepo babies kasi, ito yung mga
anak ng mga mayayaman or ng mga politiko na who gain privilege and use that privilege in a bad way. May negative connotation ang Nepo baby. Sumikat ka lang, pumasok ka lang sa politika as a congressman, 25 years old, batang-bata, because of your nepotistic connection. But yung sa social media ngayon is mostly because of the wealth issue in relation with flood control scams and contractors. Pag pinag-uusapan ba ang NEPO at sinasabi nating NEPO attorney, ang ating pinatutungkulan lamang dito ay yung mga siblings o kabiyak o mga kamag-anak ng mga politiko na kasalukuyang nasa pwesto, di ba? Opo. Pero karaniwan, anak. So, ang mga kapatid, ang mga asawa, hindi masyado nasasabihang Nepo. O kaya nga, doon sa post ko, medyo ginawa ko din yung term na Nepo wife. Hindi kasi uso yung idea na Nepo wife or Nepo husband. Nepo babies ang uso sa social media na quote-unquote i-cancel. Ang Nepo wife kasi alam mo naman ang Philippine culture, asawa mo naman yan eh. Diba? Siyempre, isi-share mo lahat, ganun. Yeah. Pero hindi din natin pwedeng isang tabi na we can critically analyze na minsan yung ginagawa ng asawa is because of the nepotistic connections. Eto, napapaisip lang ako, Diyan ba halimbawa sa mga miyembro ng dalawang kapulungan ng Kongreso, House of Representatives, House of the Senate, yung lahat ba ng kanilang mga esposo-esposa diyan ay matatawag nating Nepo husband, Nepo wives? Doon sa connotation ng Nepo ngayon, if you flaunt your wealth and questionable ang source ng wealth ng family mo, then you can be classified. Kasi syempre, meron naman diyang mga self-made na mga asawa, actually masikat pa or mas mayaman pa yung asawa na private kaysa sa politiko. Kaya inasawa ng politiko para lumakas si politiko. And eventually, parang naging user-friendly na sila? Yung isang situation. Doon naman sa situation na talagang yung asawa yung gumagamit, yun, kailangan mas questionin natin yun. Kasi wala naman silang pinanggalingang self-made na yaman, quote-unquote. And kung questionable nga yung asawa nilang politiko, malas na lang nila na let's say nagka-scandal or nagkaroon ng allegation or controversy, makukonek talaga sa asawa yun kapag yung lifestyle ng asawa ay ostentatious, decadent, luxurious, na wala na sa wisyo. Hindi na siya parang katanggap-tanggap. Ayun. So, parang medyo sa ganyang obserbasyon, medyo maswerte ang nasa kamera kasi ang dami nila eh. Hindi mo agad mapipinpoint, di ba? Tapos, marami din namang namumuhay din lang ng simple dyan sa kamera. Bilang mo din naman kasi yung talagang nagpo-flaunt ika nga ng kanilang kayamanan. Pero dito sa Senate, kasi 24 lang sila, attorney. Mas ang bilis ma-identify, di ba? Tapos active pa sa social media. Pinupost mo yung kung ano mang lugar na pinuntahan mo para rumampa. Yung mga bag mo na ikaw lang meron, so yung ba pasok na sa kategoryang Nepo? Well, syempre yan, siguro you're referring to my post already, no? Ako kasi naman, yung Nepo babies doon sa mga contractors, kawawa din actually yung mga anak. Kasi ang isang banda ko dyan, kaya ako naisip na mag-post tungkol kay Hart. Si Hart kasi asawa ng politiko. Ang pag-asawa, it's a choice. Yung mga Nepo baby kasi kahit na, let's say, extravagant yung mga lifestyle nila, we also should criticize them. Pero hindi mo naman din kasi pinipili sino magulang mo eh. In general So, may less moral culpability sila kesa sa moral culpability, in my opinion lang naman, compared to Hart Evangelista. Si Hart kasi, of course, sasabihin ng mga tao, self-made, mayaman na yan before marrying Cheese. But if you look 2010 to 2012, yung height ng career niya before Cheese Escudero, normal na artista lang naman siya noon eh. Hindi pa siya nagfa-fashion week, hindi siya nakakasuot ng mga Balenciaga, wala naman siya ng mga super high-end Hermes na mga luxury talaga. Yung luxury na luxury. Hindi ko naman sinasabing may corruption. Ang sinasabi natin, because ngayon, unfortunate, kawawa si Hart, na ngayon may questions about Senator Cheese because yung contractor niya na donor nasa SOSE.
So kinoconnect ng mga tao like ako, flood control, contractor scams, meron kang contractor na donor si Lawrence Lubiano. It's not something I'm making up, no. Factual ito. Centerways Construction nasa top 15 contractors na inexpose ni President BBM. Itong Centerways, ang presidente si Lawrence Lubiano. Si Lawrence Lubiano nag-donate ng 30 million. So of course, it's just fair for people like me to ask na, yung mga insertions ba sa budget ni Senate President Cheese at ni na Joel Villanueva no mga iba, wala ba silang kinikback dyan? Like they're accusing other congressmen na may mga insertions sa flood control, sa mga infra. So, ibalik natin kay Hart. Of course, generous ang asawa mo. Mamahalin ka talaga ng asawa mo. Okay yun. Kung si Cheese, let's say, generous talaga kay Hart, fina-finance yung lifestyle niya. Pero kung yung source ng wealth ni Cheese ay questionable, then now we can question Hart as well. Hindi ba niya pwedeng sabihin doon, pare ko attorney, na si Hart naman, dati na artista, maraming commercial, talaga namang makikita ng ganyan. Normal lang yan. Normal lang yan. Obserbasyon nga ni Attorney Jess kanina, di ba? Yung height ng kanyang career several years back, hindi naman ganun katindi. May mga kasabayan din naman siyang sumikat doon, di ba? Walang no offense to her, di ba? Hindi to personalan. But factual lang, di ba? Ano bang mga blockbuster movies niya? Ano ba yung mga pinakamahal na endorsements niya, yung mga malalaking higanting corporations? Of course, madami siyang endorsements. Doon na pumapasok yung question ko din. Doon sa aking post, di ba? Kasi if madami kang endorsements like si Vice Ganda, Catherine Bernardo, even si Daniel Padilla, kumonti na nga yung endorsements niya Medyo na-cancel siya in relation with the controversy kay Catherine, di ba? Pero nasa top taxpayers pa din ng BIR. Ang top taxpayer ng BIR kasi, when you are an individual who pays income tax, lalabas ka dyan Lalabas ka dyan. At ang endorsements or brand deals, isa yan sa number 1 source. Bakit nagta-top 1 ang isang artista? Kasi hindi yan natatago. Nagdi-disclose yung corporation, ino-audit at due diligence yan ng BIR, large taxpayer unit, hindi matatago ng corporation. Kinuha namin si Vice Ganda, ito ang TF niya, or ang kanyang endorsement fee. So si Vice Ganda, imamatch siya ng BIR or you will have to eventually declare. Kaya hindi pwede magka-misdeclaration. Nagde-declare ng tama itong mga tao na to. So ang question ko lang naman kay Ma'am Hart, if totoo na madami siyang endorsements, if matataas ang mga value ng endorsements nito, bakit never pa siya lumitaw sa top taxpayer unit? It's just a common sense question for me. Parang naisip ko lang, bakit hindi siya naging top taxpayer kung mayaman siya on her own? She earns a lot on her own. Parang may disconnect. Hindi para kagaya nung araw nung dating kapatid niya ni pumanaw ni Pangulong Aquino, si Chris, So, kitang-kita yung lifestyle ni Chris. Number 1. Pero number 1. Top taxpayer. So, walang makaka-question dun Wala. At ito lang nagkaroon kami ng konting research, Attorney Jess, ang unang bag niya pala, yung Hermes bag ni Hart, ay nakuha daw niya, kumbaga, nagkaroon siya nito, 22 or 23 years old siya. Wow! After she and her dad had a quarrel. Kumbaga parang regalo sa kanya yun. Regalo ng tatay. At ang halaga nito ay kung sa dolyar, well, kasi noon iba pa naman ang exchange rate, di ba? Nasa $24,715. Yan naman yung isang aspeto ng mga depensa ng mga supporters ni Hart, no? Mayaman na daw yung pamilya, generous yung dad. Kahit hindi generous yung asawa daw, pwede naman sa pamilya galing yung kanyang finance ng kanyang mga luho, no? Ay kaso parang imposible kasi ang laki ng gastos. Ang laki ng gastos, no? Yung mga damit niya, millions, yung earrings, millions, yung bags, millions. And then we have to note, pati yung pagpunta niya ng Paris Fashion Week, hindi lang Paris Fashion Week, may iba pang Fashion Week siyang pinupuntahan. Para lang pumunta ka dun, millions yun. Hindi ikaw lang ang bit-bit mo May bit-bit ka na team. May bit-bit ka na glam team, makeup artist, mga PA mo, assistant, dadala ng bag mo, ng clothes mo, luggage. So actually, mga 2 million yun. Minimum per trip. So, no offense naman to Ma'am Hart, pero ang question is,
ayun nga, so saan galing ang kayamanan kung hindi ka naman top taxpayer? Ngayon sinasabi nila mayroon siyang 800, 700 million. Assets na daw yun na daw yung kanyang net worth. Paano niya napag-ipunan yun kung hindi naman siya naging top taxpayer? No offense lang, it's just a common sense question, di ba? Kasi makakompare mo siya sa ibang artista eh. May ibang artista nga na sa level niya, GMA7, Sparkle, hindi yung A-list. Baka ma-offense sa akin si Ma'am Hart ha. Pero sa ngayon, hindi naman talaga siya A-list eh. In terms of movies, in terms of TV series. Hindi naman siya yung ganun sought after. Hindi siya yung bankable na artista. Pero, sa level niya, may ibang ka-level niya na top taxpayer. As I mentioned kanina, hindi nga lang sina Vice Ganda. Catherine, di ba? May mga iba yung with lesser endorsements, with lesser fame, nalalagay sa top taxpayer. And ito pong top taxpayer, hindi lang to sa buong bansa ha. Per BIR chapter to or city. Depende city, ano? Kung saan ka nakatira eh. Kasi kung siya nagre-reside sa Pasig, doon siya magde-declare ng income niya. Or sa Quezon City or Makati. So, chinek ko yung mga kung saan siya pwedeng makatira or nakatira residence niya. Never. Wala siya sa listahan ng mga top taxpayer. So, ano lang naman, nagtatanong lang naman. Ayun. So, ito kasi, di ba, may bahay nga siya ng ating Senate President, Ano ang nakikita ninyong epekto nito sa, kredibilidad at, kumbaga, moralidad ng kanyang kabiyak, si SP Chis Escudero? Ayun, ibalik na natin sa batas na may moralidad, no? So, sa Code of Conduct and Ethical Conduct for Public Officers, Section 4H, akala ng mga tao, politiko lang ang covered ng Code of Conduct. Actually, nakalagay doon even your families. And ang definition ng families ay your spouse and yung mga anak mo na below 18. Ano tong Section 4H? Ang nakalagay dyan, simple living. Any public official and their families must live a modest life in relation or befitting their income or status or position. Ngayon, ang senador, of course, mataas ang sahod yan compared sa ating mga minimum wage workers. Yes. Pero hindi naman yan millions of dollars or millions, billions of pesos, di ba? And even then, yung sinasabi sa Code of Conduct, kasi galing tayo sa martial law even on na sobrang ostentatious, decadent, luxurious, na conspicuous yung consumption, yung iba hindi na makakain, pero ikaw meron kang Hermes or brilyante na sobrang mahal na gown. So, yun ang sinabi ng bagong batas na kayong mga public officials, in times na hirap ang mga tao, huwag kayong masyadong mag-flaunt. So, that actually is both legal and moral na responsibility. In relation with Senate President Chis, dahil asawa niya si Hart, covered sila nun. In relation with Hart, kahit private na asawa siya. Just because asawa ka ng public official, na-cover ka ng batas. So, hindi pwedeng excuse dito, artista naman yan, private naman yan. You chose to marry a politician. You knew willingly na politiko yung inaasawa mo. Ano politiko mo? Baka hindi mo alam, pero ignorance of the law, excuses no one. Baka hindi mo alam, you are covered by the reminder of the law to live a modest lifestyle. Oo nga. Sino pa ba ang mga kabiyak ng mga kongresista o senador ngayon na talagang, kumbaga, kapantay ni Hart sa pagpuplontang kanyang kung ano man siya mayroon? Parang wala eh. If ako naisip ko si Richard Gomez, Lucy Torres, wala ka masyadong maririnig na ostentatious na balita. Of course, nagpe-painting si Richard Gomez. Ngayon, mahal na kasi ang mga paintings, lalo na, etc. Pero hindi yung parang may mga Hermes, yung mga luxurious na brands, na hindi necessary ha. Ang luxury, ano bang definition ng luxury? Hindi siya necessary. Maganda siya, it's nice to have. Pero you can live without it. So, that's why it's a luxury. Vilma Santos and Ralph Recto, kahit alam naman natin mayaman sila, parang okay naman sila panoorin as a family and as a public officer. Parang simpleng tao naman si Mayor. Wala kang makitang Governor. Vilma Santos. Wala kang makikitang luho. I mean, baka meron isang instance, dalawa ha, pero i-compare natin kay Hart na consistent. Halos every day or every week, masyashock ka dun sa level ng luxury. Ito lang, sa obserbasyon mo ba, nung hindi pa sila mag-asawa, compared ngayon, mas luxurious ang buhay ngayon ni Hart? Nagkasal sila, pare ko, yung mga 2013.
And I think the netizens, tsaka listeners ng inyong show, pwede naman na yung i-google, no? Before 2013, ano ba ang lifestyle tsaka fashion, pagiging fashionista ni Hart? Hindi naman siya super fashionista nun. No offense, again, this is just comparison na, again, hindi ako bilyonaryo. Pero yung before 2013, ang mga ini-endorse niya, sinusot niya, Natasha. Walang mali doon, Natasha. Yung mga ibang parang, online selling. Hindi pa online nun di ba may catalog pa nun? Hindi pa online selling nun yung ganun, yun yung ini-endorse niya. Hard copy. Networking. Physical, di ba? Opo. After 2013, doon nyo po makikita na medyo mas naging maluho ang kanyang lifestyle. When we say maluho, again, we are not saying na may crime siyang ginagawa. It's just saying na hindi siya necessary. It's nice to do. It's nice to feel. Masarap yung feeling na, may Hermes ako, ang ganda ko, ganun. But it's not necessary. Unfortunately, I'm sure madami akong magiging haters, pero ibabalik natin sa batas, covered po si Hart Evangelista ng Code of Conduct kasi family or asawa siya ni Senator Cheese. Palagay ko hindi naman haters yung dadami, kundi yung maliliwanagan na, dapat pala, mas kabiyak ka ng public servant, mas simple pamumuhay mo. Opo. Actually, ang importante din doon, mga pare ko, is kasi ngayon corruption is a big issue. Flood control, contractors is a big issue. So, kung politiko ka, tapos yung may asawa ka na extravagant ang lifestyle, ang i-connect ng mga tao, pag may questions sa contractor or sa district mo ng mga ghost project, etc., kumita ka, finance mo yung luxurious lifestyle ng asawa mo. So, better na yung asawa mo just helps you instead of gives you a negative na mapapaisip yung mga tao, nangungurakot to kasi ang luho ng lifestyle nila. Ayun! Dapat pala na andyan ka para tumulong sa paglilingkod, hindi para nakuha nyo para makipagsosyalan, di ba? Halimbawa, si senador o si congressman sangkot sa ghost project na flood control at binaha yung lugar, dapat si Mrs. nagbabangka papunta doon sa papunta doon sa lugar at namimigay ng relief. Kung manguno siya mamangka. Sa isang ilog. Pero problema naman kasi, pag bumangka, baka mabati ko naman. Hindi naglakad sa tubig. Hindi, wag na tayong umepal. Pwede naman hindi sila umepal. Pero, siguro, imbes na bumili ng Hermes, pwede mo namang ibili yun ng community kitchens, ng relief goods. Diba? Ang daming pwedeng itulong ng isang Hermes. Pagkano ba yung kwintas ng mga aso niya? Yun yung naalala. Buti naalala mo. Di ba may binigay siyang parang serpentine na alam ko sobrang malo, hindi ko lang memorize kasi hindi naman ako, hindi ko planong bumili ng mga ganun Pero attorney, ito ngayon napag-uusapan ni pare ko ano mong masasabi niyo dun sa mga gaya niya, ng mga public servant natin, no? Kasi minsan hindi lang mga senador Ultimo yung mga example, DPWH, pag tinignan mo ang kanilang mga pananamit ngayon, kahit sa opisina ng gobyerno, ang kagandang relo, Louis Vuitton, sapatos, ganun din yung mga senador ngayon, di ba? Nahuhuli, magandang relo. Napapalitan lang yan pag nasa hearing sila sa Congress or sa Senate, nagiging simple, di ba? Kahapon, may mga nasita tayo doon na bilang nag-iba yung relo, naging rubber yung relo. Pero mahal pa din yung relo kahapon ng iba, bago napalitan. Yung iba, sinasabi, hindi, TW steel lang to di ba? Kumbaga, saka nakakita, district director ng DPWH, naka-Ferrari. So, bakit nawawala na yung ganong moralidad na di ba? Parang akapala na mukha ngayon kasi, uncontrolled greed na talaga din, sir. Mahabang usapan yan. Philippine culture, patronage politics. From Spanish time pa, na breed yung mindset natin ng patronage, na yung corruption, utang na loob. Therefore, magka-corruption ka din kasi yung patron mo naman nangungurakot, etc. So, everybody is doing it. Pero, ako, ang ano ko na lang dyan, sir, ililihis ko yung sagot ko sa tanong mo by saying na may hope. Kasi may ibang mga politiko tayo ngayon, mas bata, mas bago, na we can try to put our hope on and trust, like si Mayor Vico Soto, and other mga people like Mayors for Good Governance, na parang simple living, na mukha talagang honest, mapagkakatiwalaan mo, hindi nangungurakot. Kasi hindi mo naman makikita anong luho nila Anong, nagkakasino ba? Like si district engineer? Hindi, bawal na nga magkasino. Ang government official, di ba? Lantaran inamin, Lantaran inamin, hindi naman electoran ng mga senador. Pero yung wawaw na kawawa, umiiyak,
Nililecturean pa kasi mukha na nga kawawa. Yung isa hindi mukhang kawawa. Nagkakasino ko kaso 2 to 3 times a month lang. Walang lecture. Tsaka hindi, parang happy pa sila na sinabi, hindi, ikaw okay ka naman kasi 30,000 to 40,000 na naman What? Ano nangyari, di ba? 30,000, 40,000, sir, sa salary grade ng isang district engineer kung hindi siya nangungurakot. That's big. 30,000 to 40,000. And by the way, to begin with, hindi dapat nagkakasino. Hindi. Barangay official, may I remind, mga barangay, madami nagkakasino dyan, kaso hindi yung sa Soler. Yung sa barangay lang, nagagambling, mga kapitan. DPWH, mga appointed officials and elected officials. Sa ibang bansa, naman sila magkakasino. But that's still a violation. Ayun. Attorney, napakabilis ng oras. Ayaw pa naman na namin sana kayong bitiwan, pero nagsasabi dito sa ating oras na tayo po ay nasa anong oras na ba? 8:33 ng umaga. Baka meron pa kayong dagdag na few words, panawagan mensahe, sa mga NIPOs. Go ahead po. Because the issue of wealth and inequality is a big issue. Malaking issue po ngayon ng inequality. Sa Indonesia, sa Malaysia, sa mga kalapit po nating bansa, mas grabe pa ang reaksyon ng ating mga kalapit na bansa. Huwag antayin ng mga politiko dito na yung nangyayari sa Indonesia na may parang revolusyon at nagsusunog ng mga bahay, ng mga minister at ng mga may magagarang buhay, luxurious lifestyle, sinusunog yung bahay, winiraid, nilulut, etc. Hindi natin sinusuportahan ng violence. Ang sinasabi lang natin, kapag unrestrained, tuloy-tuloy ang corruption sa Pilipinas, hindi nyo masisisi ang mga tao. Kung tutularan natin yung parang sa Indonesia, parang sa United States, kasi ang mga tao magsasawa. They will have had enough. Enough is enough. Let's fix flood control naman muna. Kahit hindi lahat, yung iba, i-corrupt nyo muna. Pero yung sa education, yung sa flood control, lahat naman tayo, ayaw nating binabaha. Baka pwede walang corruption doon. Okay, so kasama rin po natin, nandyan si Paulino Timario, Felicitas Manibog, Jeco Jerry Cabreros, Norma Ordones, hi to Anjang Aison. I-shoutout natin si Apple Nash, Miggy Boom, Nonoy Cornejo, Smith Neri. Nandyan rin kasama natin si Agida Cunanan, JC Macanas Monster, hi to Jerry Lazaro, Ramos del Duda, Australia. Nandyan rin si Diers del Carmen Sodelva, Mel Barelia, Nenita Omale, Lynn Pianar, Merna David, Sonia Hasigawa, Janet D. Narvaez. Nandyan rin si Edwin Santos, Lely Faith Rilano, Beth Hieronimo, Rosalina Abuel Fernandez. Ay shoutout natin, nandyan rin si Conrado Jr. Makutay, Lucita Tolentino, CM Mar, Lito Binagua, hi to Arturo Manzano, kasama rin natin si Rick Petrusi, Biselda Cabingod Albances, Bicha Gironelia, Rolando Gumban, and hi to Lorna Alarcon Magbanwa. Okay, sa pagkakabahan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa buhay, sa kalusugan at sa pagkakataong muli akong makapaglingkod sa aking pamilya at kapwa. Hinihiling ko po na gabayan mo ako sa bawat hakbang at bigyan ako ng kalinawan ng isip upang makagawa ng tama at makapagsalita ng may kabutihan. Alisin mo po ang aking pangamba at palitan ito ng tiwala sa iyo. Bigyan mo ako ng lakas ng loob upang harapin ang mga hamon at pasensya upang tanggapin ang mga bagay na hindi ko kontrolado. Naway maging kasangkapan ako ng iyong pagmamahal at liwanag sa araw na ito. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bawat hakbang
tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Iginuhit ng kasaysayan ng pangalan mong dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hagilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng